Oh, ito. Pakinggan natin itong salita ni Claire Castro patungkol diyan. Sa pagsagot ni Inday Sara, nakita nyo ha, ang linaw-linaw. Ma'am, hindi naman siya nag-volunteer, di ba? Hindi nyo ba ako tatanungin patungkol sa sakit ni Bongbong? Di ba? Sabi nila, ma'am, meron napapabalita na may sakit daw si Bongbong. Oh. Anong sabi niya? Good luck sa kanya. Kung may sakit siya, good luck sa kanya. Kung wala siyang sakit, di good. Good luck pa rin sa kanya. I mean, nakita mo ba si Inday Sara? Natawa? Nakita mo ba si Inday Sara? Pinaglaruan yung sakit ni Bongbong? Kasi kung ako tatanungin, Boss Dada, balita ko may sakit si Bongbong. Ano masasabi mo doon? May sakit siya? Huwag na siyang uminom ng gamot. Itakbo niyo sa pinakamalayong ospital. Pahilot nyo sa albularyo. Ganun ang ko. Talagang kung masama ang kung meron akong masamang ibig sabihin. Pero very, naman si Inday, straightforward man tanong niya, good luck sa kanya. Anong gusto niyo sabihin ni Inday? Na naawa siya kay Bongbong? Putang ina, matapos ang ginawa ni Bongbong sa pamilya niya. Gusto niyo kaawaan pa siya ni Inday na may sakit siya? Pakinggan niyo tong balitang ito. Binira ng Malacanang ang tila pagtawa ni VP Sara sa usapin ng kalusugan ni PBBM. Anong pagtawa? Ang tumatawa yung mainstream media, hindi naman si Inday Sara eh. Anak ng tinapay. Anong klase na naman to? Fake news na naman yan. Claire Castro, fake news ka na naman. Sabay niyan, pinahahanap ng palasyo sa publiko si Senador Bato de la Rosa. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. So makikita natin, tumawa? Is that a last laugh mentality? Last laugh mentality ng putang ina. Saan mo na naman kinukuha yung mga pinagsasasabi mo, inutil ka? Putang ina, bobo talaga. Ay, nako, Claire Castro. Putang ina, isa ka talagang lihiti mo talaga ang pagka-inutil ng utak mo. Kaya na dapat yung utak mo, i-donate mo na lang. Oo, kasi hindi na gumagana yan. Kakapanood lang natin. Sabi kay Inday, wala na ba kayo ibang tanong? Ma'am, ano pong masasabi niyo doon sa bali-balita na may sakit daw si Bongbong? Nakita niyo yung mukha ni Inday, tumawa ba siya? Sabi ni Inday, good luck sa kanya. Tapos nag-smile. Tapos, umalis na. Ang tumawa, yung mainstream media, hindi naman si Inday Sara. Putang ina, anong iniiyak mo, Claire? Kung nalulungkot ka, pukin ang ina mo ka, na may sakit si Bongbong, putang ina ka dahil alam mo na tapos na ang kabuhayan mo pag nawala si Bongbong. Kaya alalang-alala ka. Wala nga paki si Inday. Anong magagawa mo? Anong gusto mo maglupasay si Inday na may sakit si Bongbong? Buong Pilipinas nagbubunyi na may sakit yung tao. Inamin mo na may sakit yung tao, puta imbis kaawaan. Pinagbubunyi pa ng mga Pilipino, pinapanalangin nga, sana huling gabi niya na ngayon eh. Bakit na naman si Inday na naman ang may kasalanan? Itinanong lang naman siya ng mainstream media kung anong masasabi niya. Anong gusto mo sabihin niya? Bongbong, magpagaling ka. Kung nasan ka man, yan tumbong mo, paganahin mo. Sana bukas, makatai ka na ng maayos. Pwede ba naman sabihin ni Inday yun? Hindi naman siya doktor, hindi naman sila close, hindi naman sila magkaibigan. Anong gusto mo? Anong ini-expect mo na isasagot ni Inday doon sa tanong na, ma'am, meron daw pong sakit si Bongbong. Anong masasabi mo? Get well soon? Inanto gago? Tarantado rin talaga to eh. Or mockery of misery? Anong mockery of misery? Tinan mo yung tsura ni Inday. Taraw sa body language ni Vice President Sara Duterte ang ibig sabihin nito ng Body language? Pukin ng ina ka. Napakabobo mo, Claire Castro. Yung verbatim nga, hindi mo maintindihan. Yung comprehension mo, ang hirap mo ngang umintindi ng yung literal, yung mismong sinasabi ko, yung upfront na sinasabi ko, straightforward na sinasabi ni Inday Sara, hindi mo nga matanggap eh. Babasahin mo pa yung body language niya. Puta, hindi ka naman psychology. Hindi ka naman psychiatrist para magbasa ng mga gestures. Inutil ka. Nakita mo ba si Inday? Naggano ng buhok. Tapos, good luck. Nakita mo ba siya tumawa? Wala namang ganun. Wala naman siya sinabing mamatay na siya. Mamatay ka na sana. May sakit ka na pala. Di ituloy-tuloy mo na. Kung mamamatay ka bukas, ba't hindi pa ngayon? Ba't hindi siya gumanon? Di ba? Kayo, basahin niyo yung body English or body language ni Inday Sara. Meron ba siyang maling ginawa dyan?
Ito ang patunay talaga na si Claire Castro, wala nang iba, wala na talaga siyang, basta Duterte, putang ina, kahit maayos naman, pangit sa kanya. Alam mo, hindi na problema yung body language, hindi na problema yung manner ng pagsagot niya, ang may problema yung utak mo, Claire Castro. Putang ina, pa-check up mo yan, baka may mga amag na yan. Wala ka nang utak, inaamag pa yung utak mo, ano ba naman yan? Putang ina, baka pag in-x-ray ka, sabi ko sa'yo, tumagos hanggang kabilang kanto yung x-ray. O, pag in-x-ray yung utak mo, tinutok dito yung makina ng pang x-ray. Tring! Pagbukas nila on. Tring! Putang ina, ang makikita yung utak ng kapitbahay. Wala kang utak, Claire. Punyeta ka. Ang ayos-ayos naman ng dito, Inday Sara dito. Duterte ang ibig sabihin nito nang matanong tungkol sa kanyang opinyon sa usapin ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. May kasama raw pagtawa ang sagot ng bise. Pareho raw walang basehan ang tanong sa bise at sagot naman nito sa media, kaya tinawag na irresponsable ng palasyo ang pananaw ni VP Sara. With regards sa health ni PBBM. Now, Sino ba tumatawa? Ang tumatawa yung mga media eh. Ang tumatawa yung may mga hawak na camera ng mga cellphone. Tumawa ba si Inday? Nakita nyo, hehehe. Gumanon ba si Inday? Hindi naman. Anak ng tinapay ka, Claire Castro. Malala na yung sakit mo sa utak, Claire. Palagay ko, putyang ina, kung meron ka ring sinisingot, itigil mo na yan. Oo, nakakakita ka na ng mga bagay na hindi mo nakikita. Natutulad ka na kay Bongbong. Nakikipag-usap ka na siguro sa kung kani-kanino masasamang espiritu. medyo ano na daw, malugha. Good luck sa kanya. Ayon sa Malacanang, Ba? Simple, good luck sa kanya. Ano nga gusto mong sabihin? Sinabi na ni Inday, good luck sa kanya. Anong gusto mong sabihin niya? Mamatay ka na. Sana wag ka nang gumaling. Oh, yung ano mo, yung karma yan, mirisi. May ganun ba siya sinasabi? Wala naman. Pa-check ka sa albularyo, ba kinukulam ka na ng mga Pilipino? Wala namang ganun. Kalinaw-linaw. Habang tinatanong siya, naggaganon siya ng buhok, gumanyan siya, tapos medyo inayos niya lang yung kanyang balikat kasi parang sundalo yan eh. Laging straight body as Inday Sara, yung posture niyan, laging correct eh. Tapos ang tawa ng tawa, yung mga nagtatanong sa kanya, hehehe, may sakit daw, anong masasabi mo? Good luck sa kanya. Ilang words? Good luck sa kanya. 4 words lang yung sinabi. Tapos ngumiti. Anong gusto mong gawin niya? Umiyak siya? Ang tinapay, Claire, ikaw na lang. Putangin na mo, ikaw na lang sumagot lagi. Ikaw na lang tama. Tanginan niya. Sabi ko, saan kaya talaga to nagtapos talaga tong UST to eh. Ganyan baka bobo yung mga abogado sa UST. Marami naman akong kilala ng mga taga-UST, di naman ganito katanga. Sobrang pagka-propagandista nito, sobrang fake news peddler nito. No? Ngayon, irereklamo daw nila yung mga fake news peddler, siyang fake news. Tinawanan ba ni Inday? Kayo, ilagay niyo sa comment section, tinawanan ni Inday? Hindi na nga pinakita ng bilyonaryo yung buong hanggang sa umalis siya eh. Kasi nga, putsang ina niya. Kung ako naman dito sa sa mga media na nandiyan dyan, ma'am, di naman tumawa si Inday, ngumiti lang. Ang tumatawa yung mga nag-i-interview sa kanya. Wala namang tawa, hindi naman tinawanan ni Inday. Sinabi pa nga ni Inday, good luck, ba't masama pa rin ang dating sa'yo? Putangin lang yan. Anong gusto mo sabihin? Sabihin mo, good luck, masama ang dating sa'yo. Pag sinabing mamatay ka na sana bukas, sigurado, mas masama ang dating sa'yo nun. Ang inan to, boba talaga eh. taliwas sa ugali ng Pilipino ang ipinakita ni Duterte dahil hindi raw gawain ng Pinoy. Anong ngumiti lang eh. Kung ano lang eh. Puta, pati pagngiti, bawal sa'yo, Claire. Malala ka na. Magpa-check up ka na, Claire. Sa mga espiritista. Oo, dahil puta palagay ko sinasaniban ka na ng santo ng mga tanga. Ngumiti lang si Inday, di ba? Good luck. Tapos umalis na eh. Anong gusto mo? Hindi ko talaga maintindihan eh. Sana kung ako nandiyan dyan, press corps, sasabihin ko, ma'am, ano ba gusto mong sabihin ni Inday? Kung ikaw si Inday, anong gusto mong sabihin niya? Ang ganda na sinabi ng tao, good luck sa kanya. Buti sana kung sinabi ni Inday, bad luck sa'yo. Buti nga sa'yo. Nye. Buti kung ginano niya, hindi naman. Claire Castro, tayo na, kung ako sa'yo, iumpog mo yung ulo mo sa sa simento, baka sakaling lumabas yung katiting na utak mo sa tenga mo. Walang silbi yan eh. Ang gawing katatawanan ang sakit ng isang tao, lalo na kung gawa-gawa lang din naman daw ang peking impormasyon. Gawa-gawa naman pala yung peking impormasyon. Ba't nasaktan ka dun sa good luck? Akala ko ba walang sakit? Kung wala naman sakit si BBM, sabi ninyo, hindi naman mamamatay, wala namang stage 4 colon cancer. Sinabihan na nung tao na good luck, ba't inis na inis ka pa? Patunay ba yan na may sakit talaga? Ayun na, kayo din na nagbibisto sa mga sarili ninyo eh. Sinabihan na good luck, nagalit pa. Ay, iring yan. Na may malubhang sakit ang Baka gusto mo, pulbuhan pa ni Inday. Gusto mo, banyusan pa ni Inday. Punasan niya ng yung pawis sa likod, punasan niya. Ganun ba gusto mong gawin? Ayun mo, ikaw gumawa. Luka-luka ka. Pangulo. Patutsada ng palasyo, an idle mind is a devil's playground.
Sinagot na rin ng Malacanang ang mga ibinabatong paratang na artificial intelligence o AI daw ang mga litrato at video ni PBBM nitong mga nakaraang araw, bunsod ng mga social media post na naospital daw ang Pangulo dahil sa sakit. Ang anyay, matitinong mainstream media raw ang may alam ng katotohanan, kaya umapela ng tulong sa media ang palasyo na tulungan ng gobyernong laban. Wala na, nagmamakaawa na sila sa mainstream. Sabi niyo, nangihingi kami ng tulong sa inyo. Paano ka nangihingi ng tulong? Hindi niyo inimbita dyan yung mainstream. Di kayo nagla-live coverage. Walang mainstream na pumupunta. Even mainstream. Kasi kung totoong nakita nila si Bongbong, they will ibabalita nila yan. Oh, they will make a news about it na siya'y maayos. Hindi nyo rin sila iniimbita. Tas humingi kayo ng tulong sa kanila. Walang yan. So sabi ko nga sa inyo, hindi nila tayo kaya. The fact na talaga nagmamakaawa sila sa mainstream media para tulungan sila, mas pinakikinggan na kasi talaga ng tao yung social media, and they cannot go to us at offeran tayo or sabihan tayo na please naman magpropaganda naman kayo na maganda para kay Bongbong. Hindi nila pwedeng gawin yun. Hindi nila pwedeng magdala ng mali-malitang pera sa atin. Dahil alam nila, putya, pag nagdala ka ng malitang pera, puta, baka videohin tayo nito, madali tayo. So nangingi sila ng tulong sa media. Kaya nga importante talaga mga bossing yung ating tawag dito, yung naitutulong natin o partisipasyon natin dito sa pag-expose ng katiwalian sa gobyerno at pagpapakita kung gaano katanga itong mga to. Importante. Pero mas importante sa lahat, kung ikaw na nanonood, mag-share ka ng mag-share. Ikaw na nanonood para makapang-asar ka ng mga tarantado sa Pilipinas, i-share mo lang, i-share tong video natin. Sabi ko nga sa inyo, konti na lang, tatalunin na natin yung mainstream media na yan. Wala na. Humihingi na sila ng saklolo mga bossing. Hindi nila kaya yung yung lakas ng boses natin. Ang fake news. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang palasyo sa 31 absences ni Duterte allied Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung ano po ang nararamdaman niya, dahil karamihan po sa atin, halos lahat tayo ay nagtitipid. Sa kanya po nyo siguro itanong yan kung inyo po siyang mahahanap. Tanging si De La Rosa lang daw ang makakapagkomento sa kanyang attendance sa Senado. Para sa agenda Buti naman. Kala ko pati sasagutin mo. Tangina, wala ka namang alam dyan. Di ba? Tarantado talaga eh. Gago talaga eh. Tapos ngayon, sabi